Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Anne-Marie D. Katapang mula sa CRC Batangas. Samahan po ninyo ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating pagninilay sa salita ng Panginoon. Sa atin pong pagsisimula, tayo muna po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay, pag-iingat at pag-ibig na patuloy po ninyong ipinararanas sa aming lahat. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Sa oras po na ito ay patuloy akong lumalapit sa iyo. Linisin mo nawa ang aming mga puso at buksan ang aming mga pandinig upang aming matanggap ang pagpapala ng iyong salita na nais mong iparating sa aming lahat. Maintindihan namin, Panginoon, ang iyong salita sa pamamagitan ng aming devotion na ito. Ikaw na po ang manguna sa aming mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, parangal at pagdakila. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin ang Joshua 10 verse 10 to 11. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot nang makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila sa paglusong ng Beth-horon hanggang sa Azekah at sa Makeda. Samantalang tumatakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo buhat sa langit. Umabot ito hanggang sa Azekah at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa sa tabak ng mga Israelita. In Joshua 10, Israel is in the process of conquering the promised land under Joshua's leadership as God had commanded. In the previous chapter, Joshua 9, the people of Gibeon tricked Joshua into making a peace treaty with them. Pero tinanggap pa rin sila ni Josue at ng salita dahil nanumpa sila sa pangalan ng Panginoon. Now, in chapter 10, 5 Amorites king led by the king of the Jerusalem become angry because Gibeon made peace with Israel. They form a powerful alliance and decided to attack Gibeon, who now calls on Israel for help. In this passage, we see a powerful moment in Israel's history. Israel was facing multiple enemies, yet God intervened. Hindi lamang sila tinulungan ng Panginoon, siya mismo ang nakipaglaban para sa kanila. Habang tumatakas ang mga kaaway, nagpaulan ang Diyos ng malalaking tipak ng yelo mula sa langit. It was not Israel's sword that brought the greatest victory. It was God's hand. Ano ang nais ituro ng Diyos dito? Siya ang tunay na source ng tagumpay. Our victory do not come from our own strength or strategies, but from trusting and obeying God. Pangalawa, nakikialam ang Diyos sa ating laban. He is not distant. Sa gitna ng ating mga pagsubok, gumagawa siya ng paraan, even in supernatural ways. At pangatlo, ang pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng kanyang pabor at tulong. Just like Joshua, when we follow God's instruction, we position ourselves for His divine help. Para po sa ating personal application, may mga laban ka ba sa buhay ngayon? Is emotional, spiritual, or practical? Remember, God can use anything to fight for your time. People, nature, even miracles. Huwag mong isipin na ikaw lang ang kikilos. If you walk in obedience and faith, God moves on your behalf. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na kumikilos at nakikipaglaban sa amin. Tulungan mo akong maging tapat at masunurin sa iyo. Sa bawat laban ng aking buhay, paalalahanan mo ako na hindi ako nag-iisa, kasama kita. Ikaw ang aking tagapagtanggol at sandigan. Salamat po sa pagpapala ng iyong salita na lubusang nagpapalakas sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maaari po ninyong i-share ang video na ito para maging pagpapala din po sa iba. At muli po tayong magsama-sama bukas dito sa ating programang Tinapay mula sa langit.